po, isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Tayo muna po yung mananangin. Let us pray. Pakisara na po yung pinto. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa oras na ito. Salamat sa araw ng Panginoon na ibinigay ninyo upang kami ay sumamba, magpasalamat at tumanggap ng mga pagpapala na inihanda ninyo para sa bawat isa sa amin na narito ngayon. Panginoon, nagpapakumbaba kami sa inyong harapan. Pinihingi po namin ng tawad sa inyo ang lahat ng aming mga pagkukulang at mga kamalian na nagawa laban sa inyo at sa inyong salita. Linisin niyo kami ng dugo ng aming Panginoong Hesus bilang mga anak ninyo at ang katuwirang punawa ng aming Panginoong Hesus ang siyang makita niyo sa amin. Kaya aming pinapahayag, patawad po aming Ama sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Ngayong umaga, tinanggap niyo ang lahat ng aming mga papuri sa pamamagitan ng mga awiting spiritual. Tinanggap ninyo ang aming panalangin sa pamamagitan ng pambungad ng mga pananalangin. Lord, nalulugod ka sapagkat ang mga ganitong pamamaraan ng pagsamba ay inyo pong inuutos. Subalit ngayon, narito kami sa pinakapuso ng aming pananambahan, ang pagtanggap at pakikinig ng inyong mga salita na ipapaliwanag na siya nagbibigay sa amin ng tunay na paglago sa aming pananampalataya, nagbibigay sa amin ng reformation o pagbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na salita na ito at ng inyong banal na espiritu na gagawa sa aming mga buhay. Ang aking dalangin, Panginoon, magkaroon po nawa na revival sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan nyo na sa aming pagpapatuloy ng aming series patungkol sa pananalangin ay masigit naming maintindihan ngayon ang tinuturo ng inyong mga salita. Maamin kami na marami kaming pagkukulang sa aming paikipag-ugnayan, sa paikipag-usap namin sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin. Subalit ngayon, nais namin matuto, nais namin mapalakas, nais namin maigwid ang anumang mga pagkukulang namin sa paikipag-usap o pananalangin sa inyo. E Lord, gumawa ka, kumilos ka sa oras na ito. This is our prayer in Christ's name. Amen. Amen. Please open our Bible in Colossians chapter 1, verses 9 to 14. Open your Bible sa Colossians chapter 1, verses 9 to 14. This is our second part ng series po natin sa Colossians chapter 1, verses 9 to 14. Ganito po ang sabi ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Kanya. Kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya
at pinatawad sa ating mga kasalanan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang ating title sa umagang ito, baka kulang ka na sa prayer. Ulitin ko, baka kulang ka na sa prayer. This is our part 2. Lord willing, sa susunod ay ang part 3. This is my way of introduction. Merong istorya ng relasyon na magkasintahan. Nang nililigawan pa lamang siya, kulang ang oras sa pag-uusap through mobile phone, chat, and personal. So, nung nanliligaw pa lang, halos kulang yung oras nila. Lagi daw nag-uusap, lagi daw nag-chat-chat, laging tumatawag. Doon sa panahon ng kanilang courtship, doon panahon ng kanilang pagliligawan. Nang sinagot na siya, nagkaroon na ng unting-unting kababawasan sa communication. At dito pumasok ang stagnant relationship nila at mga pagdududa. So, nung panahon na sila na, unti-unti na nagkaroon ng pagkukulang. Kulang na sila sa pag-uusap. So, yung communication nila hindi na naging consistent. Siyempre, magiging stagnant ang relationship nila. Tapos, doon papasok yung mga pagdududa, yung overthinking nila. Kasi nga, walang consistent communication. Sa tingin ninyo, pag hindi nila ibinalik yung consistent communication nila, ano ang mangyayari sa relationship nila? Siguro ang magiging sagot natin, edi wala ng communication, magkakaproblema. Tama po ba? Ganyan din ang nangyayari sa marami sa atin, di ba? Kapag ka minessage, kapag ka tinawagan, kapag ka nagbigay ng information at hindi siya nagre-respond, nagkakaroon ng ibang kaisipan. Kasi yung daw isip ng tao, gusto niya na may complementary. Kapag ka siya ay minessage, ang gusto ng utak ng tao, i-message din siya. So meron siyang tinatawag na complementary ayon sa psychological study. Ganyan din ang nangyayari sa atin sa relationship natin kay God, di ba? Kapag tayo ay hindi nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos, kapag tayo ay hindi nananalangin, nagkakaroon po tayo ng problema sa ating relationship at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang tanong natin ngayon dito, gaano mo ginagawa na maging consistent sa pakikipag-usap, sa pakikipagpanalangin mo sa ating Panginoong Diyos? Kung hindi mo ginagawa yon, likewise, katulad ng sinabi ko sa relationship, magkakaroon po ng tinatawag na stagnant o pagkakaroon lamang ng tinatawag na pananatili mo sa relasyon mo nang hindi mag-grow. Ngayon, tingnan natin ang ating pinag-aralan. Ano-ano ang dapat nating ipanalangin para sa isa't isa? Kung babasahin natin ang laman ng prayer ni Paul para sa kanila sa verses 9 to 12 na binasa natin, it is very obvious na ang prayer niya ay para sa kanilang spiritual growth o heart transformation. That is the prayer of Apostle Paul sa mga taga-Colosas. Gusto niya na magkaroon sila ng spiritual growth at magkaroon ng heart transformation kasi lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating sinasabi, all of this coming from our hearts. Kaya kung hindi tayo mag-growth sa spiritual natin, when it comes to our growth in the knowledge of God's Word o sa pananampalataya natin sa Panginoon, wala akong magkakaroon ng pagbabago o transformation sa ating mga puso. Amen po ba? So, yan ang sinasabi ni Paul. Ang prayer ni Apostol Pablo para sa kanila ay spiritual growth and heart transformation. Obvious din na ang prayer niya ay hindi para sa physical health nila o sa success sa work or business o sa pagkakaroon ng asawa o anak o sa exam nila sa school. O pinagpe-pray natin iyan at importante naman. But those things are not most important. Hindi siya yung pinaka-most important. Ang pinakamahalaga
ay ang puso ng tao. Ang paglago natin sa Christian life, sa relasyon natin sa Diyos at sa ibang tao. But when you assess ang mga prayer items mo o prayer request mo, karamihan, walang kinalalaman sa personal spiritual growth natin. We are not praying according to His will, but according to our own will, kung ganoon. So if we are not praying our spiritual growth sa ating Panginoong Diyos, ang lagi pong nasusunod ay ang ating sariling laman. Kaya, yung nangyayari according to our own will, yung gusto natin, yung pinagpe-pray lang natin. Kasi bakit po? Kapag ikaw hindi mo pinagpe-pray ang spiritual growth mo, may malaki kang problema. Pero kapag consistent ka sa pagpe-pray mo, na Lord, pagpalain mo yung trabaho ko, pagpalain mo ako financially, pagpalain mo itong pag-aaral ko, pero nakalilimutan mo ang spiritual growth na pinagpe-pray mo, mga kapatid, you are not praying according to the will of God. Amen po ba? So ngayon, this is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to His will, He hears us. Ano sabi ng 1 John 5:14 Tingnan nyo kapag tayo ay may tiwala, na tayo, kapag nagsasalita sa ating Panginoong Diyos, na yung lahat ng ating sinasabi ng mga bagay ayon sa Kanyang kalooban, pinakikinggan niya. So ano yung pinapakinggan ng Lord? Ano yung sinasagot ni Lord? According to His own will. Ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga minsan, meron tayong mga prayers sa buhay natin, hindi nangyayari. Bakit po? Because this is according to our own will, not the will of the Lord. So si Lord, ang gusto niya, yung will niya, yung pinagpe-pray natin. Minsan may mga prayer po kasi talaga tayo na alam naman natin, hindi na yun yung will ni Lord, pinagpe-pray pa natin eh. Tama po ba? Ini-insist natin yung prayer natin ngayon na alam naman natin na hindi yun yung will ni Lord. Dito sa prayer ni Paul sa Colossus, ano-ano ang hiniling niya sa Diyos para sa kanila na according to His will? Ano ba yung prayer ni Paul? Na Lord, ito yung prayer items ko, na ito yung ayon sa iyong kalooban. Number 1, na lumago sa pag-unawa ng kalooban ng Diyos. Yan yung nasa verse 9. Ang prayer ni Pablo, lumago kayo sa pagkaunawa sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, hiniling ni Pablo sa Diyos na bigyan ng mga Colossians Christian ng, and I quote, karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para sa lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. So, sinasabi ni Paul, ang prayer ko sa Panginoon, malaman ninyo yung will ng Lord sa inyong mga buhay. Sa NIV nga, to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Yan yung prayer ni Paul. Now, ito ang primary prayer item ni Paul. This is the primary prayer ni Apostle Paul. Lahat ng susunod na babanggitin ko ay nakapailalim dito o nagmumula dito. Ang salitang knowledge dito sa original Greek ay epignosis, ay nangangahulugang full knowledge or deep knowledge. Ito ang prayer ni Pablo dahil merong mga katuruang nagsasabing sa kanila ng mga bagay na kailangan nilang malaman para maging lubos ang religious experience nila. And that is the Paul's teaching. Pero kay Pablo, ang kailangan nilang malaman ay hindi kung ano-ano pa, kundi ang kalooban ng Diyos. At ito ay tumutukoy hindi lang sa kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin, kundi sa kung ano ang plano ng Diyos
na gawin at kung paano tayo makikibahagi doon. So if you notice, naka-yellow siya. Kung ano ang plano ng Diyos na gawin at kung paano tayo makikibahagi doon. So yung part natin, when we pray, doon sa kalooban ng Panginoong Diyos, yun yung ginagawa natin kung ano yung plano ng Panginoong Diyos. Kasi ganito po yan kung ito yung plano ng Panginoong Diyos, hindi mo dapat hiwalay yung gusto mo. Kasi yung gusto mo na yon, alam ng Lord, kung makabumuti ba ito sa'yo, makakapagbigay pa to ng glory sa pangalan ng Panginoong Diyos. Kaya ang nangyayari dapat, if this is the will of the Lord, dapat nagpapailalim tayo doon sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. At siyempre, ibig sabihin nito, nais ni Pablo na mas maging malalim at malawak ang pangunawa nila sa salita ng Diyos. Kasi doon naman natin matatagpuan kung ano ang kalooban niya. So saan ba natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Through the written word of God. Pero, hindi lang ito intellectual knowledge, but spiritual. Yung galing sa espiritu. Posible kasi, naaral ng aral. Marami kang alam, pero di naman bumabaon sa puso mo ang kalooban ng Diyos. Yung bang, ang nangyayari ay masasabi mo na, I delight to do your will, oh my God, your law is within my heart. Yan yung sabi niya sa Psalms chapter 40, verse 8. I delight to do your will, oh my God, your law is within my heart. Nandun sa puso ko. Yung salita mo at yung kalooban mo, ako ay nasasarapan, nasisiyahan na gawin ang iyong kalooban. And Jesus Christ tell us in John 4:34, my food is to do the will of the Father. Yung pagkain ko, sundin ang kalooban ng aking Ama. That's why sabi ni Jesus Christ in Matthew chapter 26, not my own will, Father God, but your will be done in my life. So lagi nating makikita yan. Even Jesus Christ submitting Himself to the will of the Father at hindi doon sa kagustuhan niya. This knowledge is through all the wisdom and understanding. So yung karunungan na yon, gusto ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng runong at pangunawa sa salita ng Diyos. Na ibig sabihin, ay nilalapat sa buhay kung ano ang alam at pinaniniwalaan natin. Practical. Hindi lang, I pray for all of you na magkaroon kayong lahat ng pusong sabik na mag-aral ng salita ng Diyos. Learner. Sumisisid tayo sa salita ng Diyos at sabik na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ito yung number 2, na lumago sa pamumuhay ng nararapat at nakalulugod sa Diyos. This is the prayer of Apostle Paul. The prayer of Apostle Paul is that they grow, lumago sa pamumuhay ng nararapat at kalugod-lugod sa Diyos. Now listen, ang sabi ng ang salita ng Diyos, sa ganoon, take note po yung mga naka-highlight, sa ganoon, makapamumuhay kayo na karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, saan? Sa lahat ng bagay. So kung titignan ninyo, highlight ko yung tatlong mga pangungusap na yan. Makapamumuhay, ano dapat yung magiging pamumuhay natin? Karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos sa anong aspeto ng buhay natin sa lahat ng bagay. So tingnan natin, sa lahat ng bagay, dapat karapat-dapat at kalugod-lugod tayong namumuhay sa Panginoon. Amen po ba? Now listen, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. This is the goal of His prayer. Kayo ba, yan ba yung prayer ninyo kay Lord? Yung prayer niyo ba, yung goal ba ng prayer niyo, Lord? Sa lahat ng bagay, dapat karapat-dapat at kalugod-lugod ka sa aking pamumuhay? Yan ba yung goal ng prayer natin? Kailan mo pinag-pray? Itong prayer ni Paul na ito, Lord, sa lahat ng bagay, ay maging karapat-dapat at kalugod-lugod ako sa iyo sa lahat ng aking pamumuhay. That is the goal of his prayer. Na hindi lang basta kaalaman, kundi magkaroon ng pagbabago sa buhay. God's will in the Word is given not for our information, but for our transformation. Binigay yung salita ng Diyos sa atin, hindi lang para i-improve yung utak natin, kundi ito ay magbigay ng epekto
ng pagbabago sa ating mga buhay. Amen po ba? Not just knowledge, but leading to a transformed life. Yan yung totoong kalooban ng Diyos. Ang totoong kalooban ng Diyos, pag meron tayong totoong karunungan na galing sa Diyos, sa salita ng Panginoong Diyos, it leads us to transform our life. To transform our lives. Magbabago po ang ating buhay. Ang salitang worthy o karapat-dapat ay nagpapakita na dapat sang-ayon ang buhay natin sa pagkakaalam natin. May integridad ang pinag-uusapan dito. Maraming Christian, malaki ang ulo. Maliit naman ang puso. Parang si Tweety. Malaki ang ulo, maliit ang katawan. Maraming alam, di naman isinasagawa ang nalalaman. Dahil kay Kristo, we are well-pleasing to God. Pero tandaan natin na makakagawa pa rin tayo ng mga bagay na di magugustuhan, mga bagay na magugustuhan o di magugustuhan ng Diyos. Huwag natin isipin magugustuhan ng Diyos kung marami kang alam sa Bible. Nakapagtapos sa Bible school, tapos di mo naman nakikita sa pamumuhay mo. Our goal is to please Him in every way. Yan yung goal natin. Ang layunin natin, ang nais natin, ay maging katanggap-tanggap. Maluwalhati ang Panginoong Diyos sa lahat ng pamamaraan ng ating buhay. That's why in Colossians 3:17 and 21, whatever you do in deeds and word, do it for the glory of God. Ano man ang iyong gagawin sa isip, sa salita at sa gawa, gawin mo para sa ikaluwalhati ng Diyos. Na lahat ng bahagi ng buhay natin ay nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kung dati, kung ano ang gusto mo, kung ano ang pangarap mo, kung ano ang trip mo, yun ang nasusunod. Ngayon, hindi na dapat. Amen po ba? Dati ano yung buhay mo? Ito yung pangarap ko pero yung pangarap ko hindi naman according doon sa principle ng ating Panginoong Diyos. Ito yung trip ko. Di po ba? Ngayon, hindi na po dapat. I pray for all of you, lalo na kayong mga bagong disciple na maghari sa inyo ang bagong desire at motives na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa lahat ng bahagi ng buhay. Na ang hangarin nyo ay hindi ang i-please ang kung sino-sino, kundi ang bigyan lugod ang Diyos. We are not intended per se to please everyone ng mga tao na kapaligid sa atin. Kung ito naman ay hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Much better na naluluwalhati ang Diyos kahit hindi natutuwa yung tao sa atin. Amen po ba? So yun yung gusto. Ano ang larawan ng buhay na pleasing sa paningin ng Diyos? Natanong niyo po ba yan? Ano ba ang larawan ng buhay natin nakatanggap-tanggap sa paningin ng Diyos? Tandaan natin, may mga ginagawa tayo at iniisip na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya ang tanong, ano ang larawan ng buhay natin na pleasing o katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos? So napansin nyo, hindi ko sinabing paningin ni Pastor Fernan, paningin ng nanay ko, yung paningin ng Diyos. Amen po ba? Pag tinitingnan tayo ng Diyos, natutuwa ba siya? Amen po ba? Pag tinitingnan ba tayo ng Diyos, nagagalak siya, o malulungkot siya, o napipikit siya. Ano ang larawan ng buhay natin na pleasing sa paningin ng Diyos? Iyon ang number 3 hanggang number 6. Quickly. Number 3, na lumago sa mabubuting gawa. Yan yung sabi ng verse 10. Ang sabi ng verse 10, at makita na lumago kayo sa mabubuting gawa. So kung inyo makikita, pinapakita rito, kasi tayo hindi yung tayo invisible. Amen? Sa ayon sa gusto mo, we are visible sa lahat ng tao. Kaya nakikita po tayo. Pero ang question natin, lumalago ba tayo? At yung paglago ba natin, nakikitaan ba ng bunga ng mabubuting gawa? So kung titingnan natin, we are intended now, because God changed our heart, and God transformed our heart, meron na nakikita sa buhay natin ngayon. At ang nakikita sa buhay natin ngayon, ay ang paglago sa pananampalataya natin kay Kristo. At dahil lumalago tayo sa pananampalataya natin kay Kristo, may nakikitang good works na bunga ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. That's why, sabi ng NIV, bearing fruits in every good works. Namumunga po tayo. Namumunga tayo sa mabubuting gawa na bunga ng banal na Espiritu. Malinaw po sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, na naligtas tayo, hindi dahil sa mabuting gawa natin, kundi dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero,
Ang resulta ng kaligtasang natanggap natin ay ang paglago natin sa mabubuting gawa na inihanda na ng Diyos noong pa man para sa atin. Yan ang sabi ni Ephesians chapter 2 verse 10. Yes, we are elect and chosen by God from eternity past. Pero from eternity past, the goal of our salvation is what? Bearing fruits. Bearing good works sa buhay po natin. Dahil kay Kristo, may buhay na tayo. Amen po ba? Dahil kay Kristo, may buhay na tayo. At ang bunga nito ay ang mabubuting gawa para tugunan ang pangangailangan ng ibang tao. Sabi nga ng isang author, God does not need our good works. Our neighbor does. Si Lord, hindi naman niya kailangan yung good works natin. Mananatili pa rin siyang Diyos eh. Tama po ba? Pero sino ang nangangailangan ng good works natin? Yung mga taong nakapaligid sa atin. Amen po ba? Si Lord, kahit magkamali ka, alam ni Lord yun eh. Magkakamali ka eh. Pero yung tao nakapaligid sa'yo, iba ang perspective nila pag nagkamali ka. Tama po ba? Ang isang tao, hindi na kaya abutin, na may request siya sa'yo, na alam niyang meron na hindi mo binigay, hindi na kaya intindihin nyo, si Lord kaya niyang intindihin nyo. Amen? So, God does not need our good works. We are doing good works because of our neighbors. Amen po ba? Sabi nga ni Jesus Christ, paliwanagin niyo yung ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. And when people see our good works, the Lord will glorify sa buhay po ng bawat isa sa atin. Nagpapasalamat na si Paul sa Diyos dahil sa paglago ng mga taga-Colosas in verse 6. Dito, ang prayer niya ay patuloy silang lumago at magbunga. That is the prayer of Apostle Paul. Na hindi na lang sarili nila ang iniisip, kundi kung paano makatutulong sa ibang tao. At yan, ang prayer ko sa bawat isa sa inyo. Na ang primary motivation nyo sa pagpunta at involvement sa church ay hindi na mabibless kaya ako doon. Sana hindi na ganun yung naisip natin. Mabibless kaya ako doon? Kundi paano kaya ako magiging blessing and encouragement at suporta para sa iba? Amen po ba? Mga kapatid, Sunday, linggo-linggo, tumatayo po ako rito. And that is the content of my heart and my mind. Na hindi makakuha sa inyo ng kung ano. Nakatayo ako rito. Kundi, Lord, paano yung buhay kong ito magiging blessing sa kanila? Hindi ko man sila mapigyan ng pera. Ng material na bagay, paano ako magiging blessing sa kanila? Paano ako magiging encouragement sa kanila? Paano ako makasusupport kung meron silang tinadaan ng problema sa buhay nila? And God is always answered me, doing, teaching, and preaching the Word of God sa buhay ng mga kapatiran ninyo. Sana ganun din po tayo. Every time na pupunta tayo sa church, every time na nag-iisip tayo sa church, Lord, paano po ako magiging blessing sa mga kapatiran ko? Paano ako maikibahagi sa pag-growth ng kapatiran ko sa loob ng church? Kapag nangyari iyan, God is pleased kapag ang nagiging direksyon ng buhay natin ay outward sa halip na inward. Hindi ho pwedeng puro tayo na lang. Amen po ba? Ako na lang yung tatanggap ng Word of God. Ako na lang yung tatanggap. Kailangan po may lumalabas po sa atin. Amen? At ang labas dapat sa atin ay ang mabubuting gawa na bunga ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Number 4, na lumago sa pagkakilala sa Diyos. That is in verse 10. Sabi ng verse 10, at makita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakilala sa Diyos. Growing in the knowledge of God. Similar din dito, katulad din dito ang prayer ni Peter sa dulo ng sulat niya. Sa 2 Peter chapter 3 verse 1. Sabi ni Peter, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi niya, sa halip lumago kayo sa biyaya at karunungan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi maraming doktrina ang sinasabi dito. O mahalagang alam natin ang mga katangian ng Diyos. Oo, mahalaga na alam natin ang mga katangian ng Diyos, kung sino si Jesus, ang kadakilaan niya, ang mga gawa niya, kung sino ang Espiritu at ano ang ginawa niya para sa atin. Oo, mahalaga iyon.
But this prayer is not about knowing more about God, but knowing God deeply. Ang gusto ng Lord, lumalim tayo sa pagkaalam natin kung sino siya. At ano ang pinakamalalim doon? Intimacy ang pinag-uusapan dito. Ano ba ang ibig sabihin ng intimacy? Ito yung pinaka-description ng isang relationship, ng isang mag-asawa, na malalim na ang kanilang pagmamahalan. Hindi na sila nahiya sa bawat isa. They cleave one another. Pinagtaklog na sila. Yun yung pinakamatinding salitang intimacy. Intimacy, ang ibig sabihin po, malalim na ang inyong ugnayan sa bawat isa. Yan yung pinag-uusapan dito. The more we know Him, the more we know God, the more we love Him, the more His love overflow in our lives. Nakita niyo? The more you know, habang mas lalo mong nakikilala si Kristo, mas higit mo siyang mamahalin sa buhay mo. Amen po ba? Mas higit na mag-overflow, aagos sa puso mo ang pagmamahal mo sa iyo. Ganyan din sa relationship eh. Tama po ba? Tama po ba? The more na nakikilala mo, yung mahal mo o asawa mo, mas lumalalim ang pagmamahal mo sa Kanya. At habang lumalalim ang pagmamahal mo sa Kanya, lalong mas umaagos na nakikita niya ang pagmamahal mo sa Kanya. Number 5, na lumago sa pagtitiwala sa kalakasang galing sa Diyos. Yan yung number 5 in verse 11. Ang sabi ni Paul, naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakilan niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalangan. Tingnan niyo ang sinasabi ni Paul. Meron bang pagtitiis sa buhay na ito? Meron. Ang relasyon ba ng mag-asawa, smooth ba lagi o meron din pagtitiis? Kaya nga may martir eh. Napaka-martir mo, sabi dun sa asawa. Pag sinabing martir, ang dami na ng dinaan ng hirap, nagpapatuloy pa siya because of love. Ngayon, tingnan nyo. Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience. Tingnan nyo po mga kapatid, mahirap ang buhay. Lalo na ang buhay na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko, mahirap ang buhay, lalo na ang buhay natin na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. God does not promise on easy life. May pinangako ba si Lord? Pagbasa po kayo ng Bible, may pinangako ba si Lord na kapag naging Kristiyano tayo, madali ang buhay? Matthew chapter 5 pa nga lang eh. Mapapalad ang mga inuusi. Tama? Mapapalad ang mga inaalimura. Lahat nandun. So, Christian life is not easy life. Amen po ba? Ito gusto nating maintindihan. Pero sa hirap ng buhay, natural sa atin ang kakapit tayo. Lalapit tayo, kukuha tayo ng lakas sa sarili natin o sa ibang tao. Sa experience natin o sa skills natin. O sa kayamanan natin. Kaya ang prayer ni Paul, na ma-please nila si Lord sa pamamagitan ng pagkapit sa lakas na nanggagaling sa Diyos. Kasi ang tendency nila, baka sa hirap ng buhay, kakapitan nila. Tao, lalapit sila sa tao, kukuha sila ng lakas sa mga tao. O yung experience nila, o yung karanasan nila sa buhay nila, o yung runong, o mga talento na meron sila. Pero si Paul, ang prayer niya, na yung mga Kristiyano, ma-please nila si Lord sa pamamagitan ng pagkapit sa lakas na nanggagaling sa Diyos. With all power according to His glorious might. Yan yung gusto. Wow! Yan ang available na tulong ng kailangan natin. Yan din ang inaayawan natin kung sa iba tayo humihingi ng tulong. Tingnan nyo ha. With all power according to His glorious might. Ano yun? Lahat. May kasama ng lahat ng kapangyarihan ayon sa Kanya. Sino sa Kanya lang? Ni Kristo. Na maluwalhating kapangyarihan. Di ba? Yan ang available na tulong na kailangan natin. Nagaling talaga kay Lord. Minsan, yan din ang inaayawan natin kung hindi agad tayo kay Kristo lumalapit, kundi sa iba tayo humihingi agad ng tulong. Amen po ba? Di po sinabing masama na humingi ng tulong sa isang tao, pero dapat nasa isipan natin, Lord, sa iyo po humihingi ng tulong. At ikaw ang magbigay sa akin ng direksyon, ng wisdom, kung sino yung mga taong gusto mong gamitin.
Sa ESV nga for all endurance and patience with joy. Madaling magtiis kung magtitiis lang. Madaling magtiyaga kung magtsatsaga lang. Pero hindi iyan ang nais ng Diyos sa atin. Hindi ang makaraos lang sa araw-araw. Hindi ang malagpasan lang ang mga pagsubok sa buhay. But to go through life, even in hardship, with joy. Kaya ang prayer ni Paul, joy. Amen po ba? May kagalakan. Kagalakan galing sa Diyos, kagalakan galing sa Panginoon. Sabi doon, nung isang nabasa ko, wag mo muna agad hanapin ang joy sa puso mo. Sapagkat kung si Kristo ay nasa puso mo, doon lumalabas ang tunay na kagalakan sa puso ng bawat isa sa atin. Kasi imposible sa atin yan. Hindi natural yan. Galing sa Holy Spirit ang tunay na kagalakan. Amen po ba? Yan din ang prayer ko sa inyo. Alam ko marami sa inyo ang dumaraan sa kung ano-anong trials. May health problems, may problema sa asawa, sa relationship, may financial difficulties po kayo, may pressure sa work at sa business o sa trabaho ninyo. Tapos sa loob-loob mo, hanggang kailan kaya ito? May katapusan pa ba ito? Ang prayer ko, magkaroon kayo ng attitude na hindi tatakasan ng pagsubok at hirap ng buhay, kundi maging matatag na harapin ito ng may kagalakan. Amen po ba? Yan ang prayer ko sa ating lahat. Magkaroon tayo ng katangian na hindi tatakasan ang pagsubok at hirap ng buhay, kundi maging matatag, harapin ito ng may kagalakan. Nare-realize natin na wala sa mga bagay na iyon ang satisfaction at treasure natin sa mundong ito. Kundi nasa Diyos lamang. Nasa Diyos lang sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na nasa atin. Saan ba talaga nanggagaling ang satisfaction at treasure natin sa mundong ito? Mga kapatid, this is coming from the Lord Jesus Christ through the power of His Holy Spirit. Number 6, na lumago sa pagpapasalamat sa Diyos. Yan ang sabi ng verse 12. At nang makapasalamat din kayo sa Ama. Again, hindi rin ito natural sa atin. Kapag may problema, natural sa atin ang magreklamo. Pag-alala, mawalan ng pag-asa. Tama naman po, di ba? Yan yung heart natin Pag may problema na tayo, ang gusto natin, magreklamo tayo, mag-alala tayo, mawalan tayo ng pag-asa. Kapag maganda naman ang nangyayari, natural sa atin ang kuhanin ng credit o papuri para sa sarili natin. Sasabihin natin, ang galing ko kasi, masipag kasi ako, masunurin kasi ako. Mga kapatid, to humble ourselves and to give God all glory and the credit is a work of the Holy Spirit. Despite po na mayroon tayong pagtatagumpay sa buhay natin, we always turning back to the Lord all the glory sa buhay natin. Amen po ba? Nagiging humble po tayo. And we give God all the glory and the credit because it is the work of the Holy Spirit inside our hearts. Ang prayer ni Paul para sa kanila ay magkaroon sila ng pusong laging naghahangad na bigyan ng papuri ang Panginoon. Yan din ang prayer ko sa inyo. Lalo na sa ating mga active sa ministry. Na minsan, nararamdaman natin di tayo napapansin kasi walang affirmation o papuri man lang sa atin. Ulitin ko. Yan din ang prayer ko sa inyo. Yan ang prayer ko sa sarili ko. Na active sa ministry, na minsan, nararamdaman natin na di tayo napapansin kasi wala namang nag-a-affirm sa atin, wala namang nagbibigay ng papuri para sa atin. Na ang magiging pangunahing hangarin ng puso dapat natin sa lahat ng ginagawa natin at magagandang nangyayari sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos ay hangarin mo ang bigyang papuri ang Diyos, hindi ang sarili mo. Pag po, ang nais mo ay mabigyan ng papuri ang sarili mo, honestly speaking, madi-discourage ka po. Dahil hindi ka makakatanggap in every single person ng appreciation and affirmation sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? So dapat nasa isipan natin, Lord, lahat ng gagawin kong ito is for your glory. Lahat ng gagawin kong ito ay para maparangalan ka. Ang laki ng tulong sa akin ng mga prayer items na ito ni Pablo sa mga taga-Colosas. Alam ko na kung ano ang ipagpe-pray ko sa bawat isa sa inyo. Alam ko po kung ano ipagpe-pray ko sa bawat isa sa inyo
Minsan nagtatanong ako sa inyo, ayaw niyo pang sumagot. May prayer request po ba kayo? Hindi ko naman po chichika yung prayer items na ibibigay niyo sa akin. Pero honestly speaking, I was always concerned sa mga pagtatanong ko sa inyo. Do you have a prayer concern? Meron ka bang prayer? Meron ka bang prayer request? Honestly speaking, gusto ko po yun dahil nagpe-pray ko kayo. Kaya ito, prayer before, ang laki ng tulong sa akin ng mga prayer items na ito ni Paul sa mga taga-Colosas. Alam ko na kung ano ipagpe-pray ko sa bawat isa inyo. Kahit di ko kayo masyadong alam ang nangyayari sa inyo, I know how I can pray for you. Every morning, kapag nagtitimpla po ako ng kape, nagbabasa ng Biblia, ginagamit ko ito para sa aking panalangin. Yung lahat ng nakalagay dyan, Lord, I pray, specifically this name, pinagpe-pray ko po siya. Lord, alam ko ito yung struggle niya. Alam ko ito yung sitwasyon ng buhay niya. Lord, I pray for him or I pray for her. I pray more frequently sa family ko at sa mga leaders ng church, ministry, workers at members. Pero I also make it goal na may pag-pray kayong lahat by name. Alam ni Lord yan. One by one. Pati mga bata. At kung may pagkakataon, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang pinagpe-pray ko para sa inyo. Just tell me. Sabihin niyo na sa akin. Sabihin ko sa iyo kung ano pinagpe-pray ko sa inyo. Kasi totoo ang pinagpe-pray ko kayo. Hindi ako nagbibiro. Pinagpe-pray ko kayo. Sabi kasi ni Paul, sa chapter 4, verse 12 to 13, lagi siyang nananalangin ng taimtim na manatili kayong matatag, maging ganap, at may buong katiyakan sa kalooban ng Diyos. Saksi ako sa mga pagsisikap ni Epapras para sa inyo. Ang panalangin para sa iba ay hindi lang gawain ng pastor. Para po ito sa lahat sa atin. So, mag-commit kayo na manalangin araw-araw, kapatid. Basahin ang Biblia araw-araw at ipanalangin ang kalooban ng Diyos na matupad sa buhay ng ibang tao. Pray for your family and with your family. Kahit maliliit pa ang mga anak nyo, manalangin po kayo sa pamilya nyo. Kahit na 5 minutes a day lang, basta consistent araw-araw, kesa naman walang family prayer. Pray for your church and with your church. Huwag kaligtaang dumalo sa worship gathering, sa mga prayer meetings, o bumuo ka ng sarili mong prayer group. Just do everything you can to increase your prayer life. Kung sobrang busy ka, ayusin mo ang schedule mo. What is my conclusion? Ang conclusion ko na gustong i-apply sa atin, na lumago ka sa pangunawa at kalooban ng Diyos. Pangalawa, na lumago ka sa pamumuhay ng nararapat at nakalulugod sa Diyos. Pang-apat, na lumago ka sa mabuting gawa. And number 4, lastly, na lumago ka sa pagkakilala sa Diyos. Sa pasimula ko kanina, naalala nyo? Ang nanliligaw at ang isang nagliligawan, walang oras siyang gusto nag-uusap. Tama po ba? Pero pagka sila na, doon na matetest ang communication ng bawat isa sa kanila. At yun yung magdedetermina. Lalo na kung long-distance relationship o may trabaho, madalang kayo magkita. Kung wala pong consistent communication, nagiging stagnant ang relationship at nagkakaroon ng iba't ibang kaisipan because there are no clarity sa buhay nila, sa relasyon nila kapag wala pong communication. In the same way, nung una-una ka palang mananampalataya, gustong-gusto mong kausapin ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Gustong-gusto mong kinakausap ang Panginoong Diyos. Pero ngayon, ilang buwan ka na, ilang taon ka nang mananampalataya, ganun pa rin ba ang laman ng puso mo na laging maipag-usap sa Diyos? O baka nagkukulang ka na ng pananalangin sa Panginoong Diyos? And this message coming from Colossians chapter 1, verse 9 to 13 is reminder for us, mga kapatid, na we should consistent in our prayer, not for ourselves lamang, kundi para ipag-pray natin ang mga taong nakakasama natin at ang ating iglesia. May the Lord continue to bless us sa ating pong mga buhay. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa umaga pong ito. Sa mga salita nyo na aming natanggap at narinig. Ang aking dalangin, patuloy niyo pong pagpalain ito sa aming mga puso. Let your Holy Spirit give us power upang magawa po namin ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami
Kung kami man po ay nagkukulang sa aming mga pananalangin, ito rin yung nagiging dahilan kung bakit po ang aming buhay spiritual ay mabagal lumago because we have no communication to you, O Lord God. Hindi po kami nakikipag-usap sa inyo. Pero ikaw, ang gusto nyo, lagi namin kayong kausapin. At sa pakikipag-usap namin sa inyo, alam namin na lumalago kami sa pagmamahal ninyo at lumalago kami sa pag-ibig sa inyo. Continue to bless us, Lord. Continue to bless your word in our lives by the empowerment of your Holy Spirit. This is our prayer in Christ's name. Amen. Amen. Okay. Di po, salamat kay Lord. Ngayon, dako tayo sa